Ayon sa salaysay ng pangunahin nating karakter sa kwento na sa panahong ito ay isang bantog na antingero at manggagamot. May mga naging karanasan siyang hinding-hindi niya makakalimutan. Itago na lang natin siya sa pangalang Luis. Ayon sa kanya, tangan niya ang karunungan ng 7 palabras at ang medalyon ng La Pieta. Subalit sa kabaitan nito at pagtulong sa kanyang kapwa, ang siyang maglalagay sa kanya at sa kanyang buong pamilya at mga kaibigan sa kapahamakan na kahit na sino ay di kayang paniwalaan. Sa akda ni Ian James Ramirez, ipasok natin ang ating mga imahinasyon sa kwento ni Luis. Taong 1987, San Jose, Occidental Mindoro. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Ng mga panahong ito, kilalang manggagamot si Luis o mas kilala sa palayaw bilang Sito. Yan ang tawag sa kanya ng lahat ng kanyang mga parokyano sa panggagamot sa kanilang baryo. Marami siyang kaibigang mga albularyo at mga iilang antingero. Kumbaga, siya ang tumatayong leader ng mga ito, sapagkat sa kanilang mga antingero sa kanilang baryo, siya lamang ang may kakayahan na makipaglaban at tumalo ng gabunan o isang mataas na uri ng aswang. Madalang naman ang gabunan sa kanilang baryo. Kadalasan ay tiktik, balbal at uwakwak ang lagi nilang nakakainkwentro sa lugar. Ngunit nang dumating ang panahong lumalalim na ng lumalalim ang galit na nararamdaman ng mga nilalang sa pangkat ni Sito, nagkaroon ng isang di kapanipaniwalang mga pangyayari. Nang isang araw, may isang parokyanong dumating sa tahanan ni Sito. Nang panahong ito, wala pang asawa si Luis. Nakatira pa siya noon sa poder ng mga magulang niya. May sarili naman siyang bahay. Kaso nga lang, kailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang mga maliliit pang mga kapatid. At kahit naman na may ginagawa siya noon, inihinto niya ito at hinarap ang panauhin. Nagtaka siya noon dahil alam niyang may malapit na manggagamot kung saan nakatira ang taong yun. Ngunit mas pinili nito na sa kanya tumungo. "Oh, Manong, ano hong atin? Magpapakonsulta ho ba kayo?" Tanong ni Luis habang nagpapagpag ng kamay. Nagbungkal kasi siya noon ng lupa na taniman niya ng mga halamang gamot. "Ay, oo sana Luis. Namamaga kasi itong kaliwang braso at kamay ko. Nagtatabas kasi ako nung isang araw sa likod bahay. Nang di ko sinasadyang matamaan yung punso na naroroon." Tugon ng lalaki habang ipinapakita nito ang namamaga niyang braso. Sige ho, tuloy ho kayo. At maglilinis lang ako ng katawan." Uwi ka naman ni Luis. Makalipas ang ilang minuto, kasalukuyan nang nanggagamot si Luis. Tinawag niya noon sa katawan ng kanyang pasyente ang nilalang na nagbigay ng parusa dito. Mabait naman ang nilalang. Kaso lang, may napinsala ang kanyang pasyente nang tamaan nito ang bahay ng mga duwende. Siya na mismo ang humiling na patawarin niya ang lalaki, kapalit ng mga alay na ibibigay nito sa kanila. Agad naman na pumayag ang mga duwende. Dahil sa kilala na rin ng mga engkanto ang husay ni Luis sa pagtatangan ng mga lihim na karunungan, di naman ibig sabihin nun ay kinatatakutan na siya ng mga ito. Bagkus ay inirerespeto siya ng mga iyon sa mga iba't ibang uri ng engkanto. Matapos niyang magamot ang kanyang pasyente, nagkwentuhan muna sila ng ilang minuto. Naitanong niya noon kung bakit ang lalaking yun ay sa kanya nagpagamot, gayong may mas malapit na manggagamot kung saan siya nakatira. Si Manong Andong ba ang tinutukoy mo, Luis? Mula kasi nung may nakunang buntis sa amin at may nawalang bata doon sa aming lugar, nawalan na rin kami ng balita kay Manong Andong. Pero may nakapagsabi na isang mangangahoy sa bundok na
Natagpuan niya ang suot na damit ni Manong Andong nung huli nila itong makita. At ang sabi, gutay-gutay ito at puro bahid daw ng dugo. Kaya ang hinala ng iba, inatake ng mabangis na hayop si Manong Andong at tinangay ang katawan nito para gawin sigurong pagkain. Pero ang tanong, ano namang klaseng hayop ang gagawa nun, di ba? Kwento ng lalaki. Nang malaman ito ni Luis, nabigla siya. Kasi wala siyang kaalam-alam na patay na pala ang isa sa malakas niyang kaibigan na antingero. Pero ang tanong sa kanyang isipan, paano? Anong nangyari? Alam kasi ni Luis kung gaano kasulido ang kabal nun sa katawan at kung gaano kalakas ang tinatangan niyang mga lihim na karunungan. Tapos ay mamamatay ng ganun-ganun na lang. At doon ay sigurado siyang hindi isang hayop lamang. Hindi isang hayop lamang ang pumaslang kay Manong Andong. Nakakasigurado siyang isa yung nilalang na kayang tumapat sa kagaya niyang isang antingero. Ang naglalaro pa sa isip niya noon ay kung anong klaseng nilalang ito o hindi naman kaya ay kung sino ang taong ito. Makalipas lamang ang isang linggo, isa na namang parokyano ang nagpakonsulta kay Luis. Nagtaka siya noon kasi isang antingero ang nais magpagamot na sa kanya. Kasama nito ang mga anak at asawa niya. Pagpasok nito sa kanyang tahanan, nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan niya ang maitim na aura na nakasunod na sa mag-anak. Kaya naman dali-dali niyang pinapasok ang mga yun at kaagarang isinara ang pintuan. Kang Ramon, anong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Luis sa nanghihinang si Ramona. Luis, abisuhan mo ang iba nating mga kapanalig. Kahapon ay nakainkwentro ako ng isang gabunan. Pero di gaya ng mga nagagapi mong mga gabunan. Namumukod tangi ang nilalang na ito. Sa palagay ko ay gumagamit siya ng mga samot-saring mga mutya. At di lang yun, binalak niya rin akong patayin at gawing pagkain. Sa tingin ko, yon ang paraan ng nilalang na yon para magtangan ng iba't ibang uri ng gamit sa katawan. Luis, dito kami nagtungo sa bahay mo bilang ikaw ang itinalagang mamumuno ng iyong yumaong ama sa ating pangkat. Dahil hindi para suguhin kang makipaglaban sa nilalang na yon, kundi para bigyan ka ng babala. Dahil di pangkaraniwan ang tinataglay na lihim na karnungan ng nilalang na nakaharap ko. Mga salita ni Kang Ramona habang ginagamot ito ni Luis. Sinasabi ko sa iyo to dahil ayaw kong mapahamak ka gaya ng iba nating mga kasama na naunang mabiktima ng nilalang na sinasabi ko sa iyo. Dagdag pa nito. Ibig niyo mang sabihin, marami na sa kasamaan natin ang namatay nang dahil lang sa nilalang na ito? Tugon naman ni Luis. Oo, Luis. Kaya mag-iingat ka. Marahil sinusubaybayan niya tayong lahat sa lugar na ito para isa-isahin. Sinubukan kong alamin kung bakit niya yung ginagawa. Ngunit ayaw niyang magsalita. Buti na lang ay magbubukang liwayway na nang makasagupa ko siya. Kaya nakaligtas pa ako sa tiyak na kamatayan kung di pa siya inabutan ng sikat ng araw. Sagot ni Kang Ramon. Makalipas ang ilang araw, paunti na ng paunti ang mga albularyo sa kanila. Ang iba nga ay lumisan na dahil sa takot na baka pamilya nila ang madamay pa. Yung mga iba naman ay wala na silang balita. Lumipas ang mga araw. Mag-isa na lang na naninirahan si Luis sa kanyang tahanan. Yung pamilya niya kasi ay pinalisan na niya sa lugar.
Nagpaiwan siya noon upang tuparin ang iniatang na responsibilidad sa kanya ng yumao niyang ama, na nagpamana sa kanya ng lahat ng karunungang tinatangan niya. Nang isang gabi, habang namamahinga siya noon sa isang upuan sa harap ng mesa, meron siyang naaalala na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Luis, anak, Sa mundo ating ginagalawan, mahirap ang maging kampante. Di porket may kapangyarihan o nakakaangat ka sa iba, ay kaya mo na ang lahat. Lagi mong iisipin, meron pa ring mas nakakaangat sa atin, at yun ay ang nasa itaas. Lagi kang magpapasalamat sa Kanya, dahil kung di dahil sa Kanya, di mo masisilayan at masasaksiyan ang ganda at hiwaga ng daigdig na Kanyang nilikha. Mga paalaala sa kanya ng kanyang ama noon. Lagi mo ring iisipin na sa ating mga tao, may mga nilalang na kaya tayong pabagsakin, gaano man kataas ang ating narating. Mga alalang pumasok sa isipan ni Luis habang nagmumuni-muni siya sa loob ng kanyang tahanan. Lumipas ang gabing yun. Kinabukasan, nagtungo siya sa kanilang baryo upang magmasid at alamin kung ano ba ang kalagayan doon. Habang naroon siya, wala naman siyang kakaibang napansin. Napalingon lang siya noon sa kanyang likuran nang may magsalitang isang matanda. Marahang naglalakad yun papalapit sa kanya, habang ang tanging alalay nito ay ang tungkod niya. Iha, may kilala ka bang magaling na manggagamot sa lugar na ito? Ipapakonsulta ko sana ang aking apo. May kakaiba kasi siyang karamdaman na di kayang lunasan ng mga gawa ng tao. Kaya kung maaari, kung may kilala ka sana, iho, maaari mo ba itong ituro sa akin? Wika ng matanda. Dun ho sa baging yun. May matatagpuan ho kayong bahay na gawa sa purong kahoy. May nakatira ho doon na isang manggagamot. Kaso baka maya-maya pa ho. Bago magtakip silim siguro siya uuwi. Sagot niya sa matanda. Salamat sa impormasyon. Uwi ka ng matanda bago ito tumalikod sa kanya. Si Luis naman noon ay pinagpatuloy lang ang kanyang ginagawa. Pinuntahan niya noon ang bawat tahanan ng mga kaibigan niyang antingero na kabilang sa mga pumanaw niyang mga kaibigan. Subalit wala na siyang naabutan doon, kundi ang masukal at pagkagiba ng mga tahanan. Oh, Kuya Luis, kayo ho pala. Kung binibisita niyo ang manggagamot na dating nakatira dyan, matagal na ho silang umalis. Bakit? Di ko ho alam, pero para bang meron silang kinatatakutang nilalang. Wika ng isang binatilyo na nakapansin sa kanya. Ganun ba? Sagot niya sa binatilyo. Ano kayang klaseng nilalang ang iniiwasan ng mga kasama ko? Bulong niya sa kanyang isipan. Sige, iho, umuwi ka na. Malapit nang magtakip silim, oh. Uuwi na rin ako. Kailangan nating mag-ingat. Mukhang may nilalang na nananalasa ng palihim sa ating baryo. Dagdag pa niya. Pagkatapos ay umalis na nga sila sa lugar. Pero nang oras na siya ay naglalakad na papauwi sa kanyang tahanan, may nakasabay siyang dalawang panauhin. Sa tingin niya, ang isa doon ay matanda at ang isa naman ay isang binata. Sa pagkakataong yun, para bang wala lang sa kanya ang kanyang mga kasabay. Diretso lang siya sa paglalakad. Pero, Iho, ikaw pala. Dito din ba ang bahay mo? tinig ng matanda na nakaagaw ng kanyang pansin. Pagtingin niya doon, agad niya itong nakilala. Ang matanda na nakausap niya sa sentro ng kanilang baryo. Oho, amang. Sakto ho at nagkasabay tayo. Papauwi na rin po kasi ako. Tugon pa ni Luis sa matanda. Ngunit napapansin niya na habang nag-uusap sila,
Tila ba walang kibo ang binatang kasama nito. Naglalakad ito na para bang wala sa sarili. Ikaw ba ang tinutukoy mong manggagamot sa bahaging ito ng baryo? Tanong ng matanda. Oho, ako nga ho. Ano ho bang komplikasyon ng apo nyo? Tila ho ata wala siya sa kanyang sarili. Tugon na tanong naman niya sa matanda. Habang nag-uusap sila, di na nila namalayan na nasa bakuran na pala sila ng bahay ni Luis. Kaya kaagaran ang naging pagpapatuloy niya sa mga ito. Sa ilang minuto niyang pagtatanong sa matanda tungkol sa kung ano ba talaga ang karamdaman ng binatang kasama nito, inilahad ng matanda sa kanya na hindi talaga nito alam kung ano ba ang dumapong sakit sa binatang iyon. Dahil sa di malamang sakit ng binatilyo, napagpasyahan ng matanda na ipagkatiwala kay Luis ang panggagamot sa bata. Dahil sa aalis daw ito at babalik na lamang paglipas ng 1 linggo. At bago pa ito umalis, nagsabi ito kay Luis na handa siyang magbayad na kahit magkano, mapagaling niya lamang ang apo nito. Pero kung sakaling mamatay ang binata habang ginagamot niya ito, sinabihan siya nitong lumisan na siya sa lugar. Dahil kung hindi, katakot-takot na lagim ang kanyang mararanasan. Kagaya ng mga naunang antingero na pinagpakonsultahan niya sa kanyang apo. Mabigat na babala ang binitawan ng matanda. Ngunit lumipas ang 1 gabi at 1 araw na nasa puder na niya ang binata. Napilitan siyang igapos ang binata sa upuang pinagkaupuan nito. Nang bigla itong umasal ng kakaiba, bigla yung nagwala at nanlisik ang mga mata. Nakalmot pa siya nito sa kanyang muka. Kaya nang minsan niya ulit itong sinubukang gamutin, doon niya napagtantong isang aswang. Isang aswang ang binatang yun. Kaya kung dudurugin niya ang birtud nitong tangan, ay siguradong mamamatay na ito. Kaya naman pinili niya na lamang na ikulong ito sa isang hawlang gawa sa kahoy at puno ng mga selyong orasyon, habang hinihintay niya ang pagbabalik ng matandang nag-iwan sa kanya ng binatang aswang. Nang 1 gabi, habang naghihintay ito, kinakausap niya ang binatang iyon. Tinatanong niya kung saang lahi ito nabibilang. Ngunit sa halip na tugunin nito ang kanyang katanungan, nagwika ito sa kanya habang nanlilisik ang mga mata at nakangisi ng Antingero, huwag mo akong tanungin ng ganyan. Para saan pa? Para saan pa kung sasagutin ko ang katanungan mo? Nasa hukay na ang isa mong mga paa. Huwag mo kong takutin, demonyo. Sa katayuan mo, wala kang magagawa. Malaya kitang mapapatay kung ito ang aking nanaisin. Kung wala lang taong magagalit. Kung ito ay aking nanaisin nung una pa lang, ay pinugutan na kita ng ulo. Tugon ni Luis na may kunot ng noo. Kayo talagang mga antigero. Napakataas ng tingin nyo sa mga sarili nyo. Maaaring mapatay mo ako. Pero sa oras na ginawa mo yun, wala ka ng puwang dito sa mundong ibabaw. Kahit saan ka pa magtungo, susundan ka na ng kamatayan. Uwi ka ng binata, nangingisi-ngisi at tatawa-tawa. Nang oras naman na yun ay mainit na ang ulo ni Luis. Pero mas pinili niyang awatin ang kanyang sarili, alang-alang sa matandang nagdala sa binata sa kanya. Nang sumapit na nga ang huling araw ng linggong yun, 1 gabi, habang nakahiga si Luis at nag-iisip kung paano niya lulutasin ang suliraning kanyang kinakaharap sa baryo, bigla siyang napabalikwas ng may maramdaman siyang isang
napakabigat na presensya sa labas ng kanyang tahanan. Pagsilip niya sa siwang ng dingding, wala naman siyang makita. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may isang nilalang ang bigla na lang lumapag sa kanyang bakuran. Meron yung mga nanlilisik na mapupulang mga mata. At nang itago nito ang kanyang mga pakpak, nagmistulang kapayon na merong talukbong. Alright mga kabagis, yun ang tindi naman ng kwento natin. Siyempre, expect the unexpected na naman. Kay Kabagis James ang kwento na to, mga kabagis ko. Gabunang Antingero. Ang lupet. Yung bangkilan naman natin, mga kabagis ko, papasok na tayo sa sunod na yugto noong kwento. Yun yung inaayos ko nitong nakarang araw. Kaya medyo naliban tayo sa uploading. Baka bukas ng gabi ma-release natin ulit yon. Yung ikalawang yugto ng Bangkilan ng Kadatuan. Tapos bukas din mismo ng 8 AM siguro. May upload din tayo. Abangan nyo yun. Ang pamagat naman ay Ang Salin ni Lolo. September 6 as for Manila time or Pinas time. O ayan ha. Akala nyo siguro nagpapahinga ako pagka walang upload. Trinatrabaho ko pa rin ang mga kwento natin syempre. Di lang may upload agad mga kabagis dahil one man team nga lang ako pagdating sa editing. Tas si Kabagis James na rin na nagbibigay ng ilan sa mga kwento natin dito. Pero bago ang lahat, mag-shoutout tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Miss Jutesa Unang Espada at kay Jonah Labirento Unang Espada. Maraming salamat sa pag-renew ng inyong badge at marami ring salamat sa mga hindi nag-escape ng ads para lang makapag-effort na matulungan ang channel. Hindi ko man kayo nababanggit pero sa kaibuturan ng aking puso, mga kabagis ko, salamat sa esti nyo or suportang tunay. Yun may konting lalim pa. Shoutout po kay Zerhouse Rimulado at sa mga kasama niyang working at home. VA daw sila. Ano yung VA? Kabagis Rimulado. Tanong lang, di ko kasi alam eh. Shoutout din po kay Jay Sumojo. Shoutout po kay Red Sack Taguba. Shoutout po kay Josie Place Official. Shoutout din po kay John Marty Bilaong. Shoutout din po kay Jongjong Adolfo from Qatar. At shoutout din po kay Luz Samonte. So ayun, iiwan ko muna ang Gabunang Antingero Part 1 sa inyo. Salamat sa suportang tunay.